everyone! Magandang araw sa inyong lahat! My name is Mama Mia. Sa mga bago nating tagapakinig, hello po. Sa mga bago nating subscriber, welcome po dito sa ating programa. At sa mga nakikinig lang pero hindi pa nagsasubscribe, please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. And syempre, bago tayo pumunta sa ating kwento ngayong araw na ito, nais ko munang bumati sa lahat ng mga hindi nakakalimot sa atin, araw-araw pa rin nakikinig kahit na may mga times na hindi po tayo nakapag-upload, lalo na nung nakaraang 2 araw, Thursday and Wednesday, dahil nga po may problema tayo sa ating camera at hanggang ngayon may problema pa rin tayo, pero ano naman siya, nagpa-power on na siya tapos nagre-record kahit na walang display. Yun pa ang problema natin, wala tayong display, na ba yan? Anyways, bago tayo pumunta sa ating kwento, nais ko munang bumati sa lahat ng mga nag-comment. Hello naman sa inyo, Lenny, Caro, maraming salamat, Glermay, Glemar Bailon, Glermay, ano ba yun? Dek Zarizona, maraming thank you sa'yo. LV Lapot, Jonathan Pentinio, maraming salamat. Hayan Marie B. Palioran, thank you sa'yo. And shout out na rin. Abigail Baruzo, thank you so much sa iyong pagkikinig. Hello rin kay Richard, thank you Richard. Nolinda Perez or Nolinda Perez, yun pala yun. Ano pala yun? Karugtong pala yun. Jovin Tina Season, maraming salamat. Hello rin kay Robert De La Torre. Thank you so much kayo. It's me, Irene. Hi! Maraming salamat kay Mary Sanapan. Hello po sa mga senior high sa ICI Bugu. Congratulations sa inyo. At graduate na kayo. Hello po. Mary Stephanie. Hello, Mary Stephanie. Thank you so much sa iyong pakikinig. Kahit kabarangay ko lang. Lenny Baclayo, maraming salamat sa Saudi Arabia. Hello sa'yo. Jay Ranoy, Christina Season, Rose Lampil. Thank you so much. Yabs ni Jower. Or Air Perez. Salamat sa'yo. Hello rin kay JC Eric Castaneda from Capaz, Tarlac. Maraming salamat. Josevina Ann Soto, Rosel Macdolor. Salamat sa iyong pagkikinig. Hello rin kay Irene Bitoy. Thank you so much. Hello rin kay Reslin Layog. Maraming salamat sa iyo, Reslin. Angia Gagtan. Thank you so much, Angia. Reslin, maraming salamat again. Melagruz or Melagrusa Kabuguas. Maraming salamat. Hello rin kay Lizzie Colapa, Emily Esguera. Thank you so much sa iyong pakikinig dyan. Jomer Hinayon, Michelle Hinayon, John, and Mary Jane Hinayon from Antipolo City. Kian Sulit, hello po kay Kimberly Joy Siniedo Sulit. Maraming thank you sa inyo. Maribel Brillantes from Hong Kong. Maraming salamat, Bel, sa iyong pakikinig. At syempre sa lahat ng mga taga Hong Kong dyan na nakikinig sa atin araw-araw. Thank you naman po sa inyo. Maraming salamat po. Hello rin kay Gloria Havillonar. Pedigia Acosta. Ayun. Hello rin kay Liza Chen. Hello kay Annalisa Ebat from Taiwan. Charlene Bacloban. Maraming salamat sa iyo. Marvy Montesilio, Ray Miranda, Ano Bono, Gloria Gabion, Eric Gomez, ayun, Berna Singua, maraming salamat Berna. Hello rin kay Okayok 9810, maraming salamat. Quick Thinker, hi! Maligayang pagbabalik. Hello rin kay Hans 89090, maraming salamat sa iyo. Kay, sino pa ba ito? The SEC 2980, the OFW Diaries 2015. Hello raw sa family niya sa Canada. Hello din kay sa IS and si Kiam family. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Habang nagpipaint daw siya, nakikinig sa atin. Ako, baka lumagpas yung painting mo. Charot. Hi kay Alex Loloy. Maraming salamat. At Isha Kayabyab. Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello po sa mga taga Bahrain. Zaida Vidal. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din kay Lily Monar. Kay Jean Gonzalez, salamat po. Mayet or Majet Tagwada, maraming salamat sa iyo. Harry Cristiano, thank you so much. Leonie
Hiso from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Giling Sheila, maraming salamat. Jessame, Marilyn Manara, Mary Jane Cahudo, it's me, Iya. Maraming salamat, 3613. Hello kay Josephine Mapalad, maraming thank you sa'yo. Dino Ishmael, salamat din. Eddie Corbio, ayun, salamat sa iyong pagkikinig. Jane Tafiring, ayun, ang dami pala. Maribel Matugina, Katie Puyawan, maraming salamat. Annalie Cristobal, thank you so much sa iyo. Talia Bacornay, Glenda Borja, Candia, Alex De Dios, hello po, maraming salamat. Mary Jane Laison, hi Mary Jane. Sa lahat po ng mga taga Singapore na mga OFWs natin, hello po, thank you so much sa iyong pakikinig or sa inyong pakikinig. Yvonne Fernandez, Jack Palyalos, maraming salamat. Abigail Baruzo, thank you. Maria Elena, Marilu Manligues, Dina Aliparo, George Michael Duhay Lungsod, maraming salamat sa iyo. Delfino Oropesa, Morpins Vlog, Ann Soto, Delia Erinco, maraming salamat din. Andrea Gomez, Riza Banula, ayun, Reggie Almoguera, Marinduque 35 Vlog TV, ayun, Carla or Charla Villesca, maraming salamat. Ella Geda or Ella Heda, Catherine of Pampanga, Dayan Katisag, maraming salamat po. Ang dami-dami pa pero hindi ko na po naaabutan. Pasensya na po, at yung mga hindi pa nasa shoutout, antay lang po kayo at isa-shoutout ko rin kayo. Atin na pong umpisahan ang paborito niyong programa dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagkakagusto na dapat panatilihin na lang na nakatago. Meron din namang pagkakagusto na dapat hindi na lang binibigyan ng amor at ng pansin. Pero paano kung hindi mo talaga kayang pigilan ang damdamin mo? Paano mo ba gagawing totoo ang mga bagay na nasa imahinasyon mo? Dear Mama Mia, this is your not typical love story or crush story. Alam ko, Mama Mia, na kumpara sa ibang nagpapadala sa inyo, ay masyado lang po itong mababaw ang aking kwento. Pero Mama Mia, kahit na may kababawan, sana po ay mabigyan niyo rin ng pansin para maiere at mailagay ito sa iyong YouTube channel. Isa po kasi talaga ako sa iyong mga tagapakinig mula pa last year. Mama Mia, simula nung naduklasan ko ang inyong programa, ay araw-araw na po akong nakikinig sa inyo. Yung iba pong mga kwento ay binabalik-balikan ko pa talaga, lalo na yung mga nagpaiyak sa akin at yung mga nagpa-concentrate talaga sa akin sa iyong ikinukwento. May problema kasi ako sa concentration, Mama Mia. Kaya naman, isa po ang inyong programa sa akin pong practice araw-araw. Nalulungkot po talaga ako kapag wala kayong bagong upload na nilalagay sa channel nyo. Kaya sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi para nang sa ganun ay lagi rin kayong makapag-record at makapag-edit at magkapag-upload ng iba't ibang kwento araw-araw. Mama Mia, simulan po natin ang buhay ko o ang kwento ko noong mga panahon na medyo okay pa ang aking puso't damdamin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Pim. Mama Mia, taga Visayas po talaga ako, pero nandito po ako sa Maynila para magtrabaho sa isang call center company. One of the biggest companies po ito sa buong bansa. Mama Mia, isa po akong bakla. Oo, I am an openly gay. Wala po talaga akong itinatago kahit noon pa man. Pero kahit na gay ako at kahit alam na ng mga kakilala at mga kaibigan ko ang pagiging bakla ko, Mama Mia, panlalaki pa rin po akong manamit. Yun kasi talaga ang sa tingin ko'y nababagay sa akin. Mahinhin po ako kahit na panlalaki pa rin akong manamit.
Wala po akong boyfriend kasi nga hindi po ako masyadong attractive. Hindi po ako katulad ng ibang mga kalahi ko na magaganda na. Yung mga nakapag pa-hormones na at magaganda na kung manamit. Ako po talaga, Mama Mia, ay medyo tipikal lang na bakla. Yung baklang makaluma. Anyways, Mama Mia, March 2019, nag-start po ang training ko sa call center. First day ko po, Mama Mia. At syempre, kapag first day niyo bilang mga trainees, ay hindi talaga mawawala ang getting to know you stage. All is well naman nung first day namin. So far, gustong-gusto ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Most of them kasi ay matured na at may mga family na po. I don't know, Mama Mia, pero may pakiramdam po talaga ako na I feel secured kapag I am around with people na may mga pamilya na. Maybe ako lang talaga yon. Maybe may pagka-weird lang talaga ako. Sa second day namin, Mama Mia, ay may tinatawag na pong mga joiners. Yun pong mga delayed na nakapagpasa ng requirements. So, nung bago mag-umpisa ang training nung second day, ay nag-introduce muna sila ng kanilang mga sarili sa klase. Para talagang college, Mama Mia, no? And then there, someone caught my eye. Mama Mia, sa tingin ko po ay lagpas 6 feet tall po siya. Around nasa 150 to 170 pounds. And take note, Mama Mia, chinito po siya. Ako, Mama Mia, madali po talaga akong ma-attract sa mga chinito. Actually, nung marinig ko nga ang kanta ni Yeng Constantino noon na Chinito, ayun na po ang naging theme song ng buhay ko. Lahat po kasi ng halos chinitong nakikilala at nakikita ko ay nagiging crush ko po talaga, Mama Mia. Mahilig po talaga ako at kinikilig po talaga ako kapag tinititigan ako ng mga mata ng isang chinito. Pero Mama Mia, dahil sa tingin ko naman ay straight siyang lalaki, ay patagulang po ako kung tumingin sa kanya. And then, dumating na po ang turn niya para mag-introduce ng kaniyang sarili. Mama Mia, nung mag-umpisa na po siyang magsalita, ay dun po ako nakaramdam na parang medyo maldito siya kung kanyang pagsasalita ang ating pagbabasihan. Kaya naman, natakot talaga ako noon. Naisip kong dumistansya na lang dahil nakakatakot lalo na kapag ayaw pala niya sa mga kagaya ko. Baka ma-jombag pa niya ako, Mama Mia. And syempre, ako naman, kahit na gustong-gusto ko ang chinito, isa po talaga sa pinakagusto ko rin sa isang lalaki ay yung mabait. Ayoko po nung mga brusko. Ayoko po nung mga nakakatakot. Hanggang sa hindi na lang po ako masyadong kumibo tuwing training. O nagbibiro naman ako pero dun po sa mga ka-close ko at dun po sa mga may mga pamilya na nakakaintindi ng sitwasyon ko. Hanggang sa natapos po ang first week of training namin. Hindi po niya ako pinansin kahit isang beses lang, Mama Mia. Ako po talaga ay sa harapan nakaupo at lagi po akong taimtim na nakikinig sa trainer kasi nga gusto ko talagang pumasa. Gusto kong makapagtrabaho dahil nabalitaan ko na maganda po ang benefits sa call center na yon. May plano po kasi talaga ako, Mama Mia, na ma-promote at may plano din ako na magiging maganda ang pasok ng pera sa akin nang sa ganon, bukod sa aking sarili ay matulungan ko rin ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. At habang si Mr. Chinito naman ay nasa likuran ko po nakaupo. Kahit kailan ay hindi ko siya nilingon. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka galit ang makita ko sa kanyang mga mata. Meron na kasi akong karanasan sa mga ganon. Yung mga masyadong gwapong lalaki, kadalasan po sa kanila dati ay mga homophobic o ayaw po sa mga bakla. Kaya natatakot ako na baka majombag ako ni Mr. Chinito. Hanggang sa dumating ang second week of training namin. May new trainer po kami, Mama Mia. Well, gwapo din naman at syempre, sa totoo lang ay nakikita ko po na may magandang lahi din po yung trainer namin.
This time, Mama Mia, may mga bago po kaming mga natututunan. Bukod po sa trabaho ay iniisip talaga at ginagawa ng trainer namin na magkakilala kami sa isa't isa. Magaling daw kasi po ang grupo namin. At dahil wala namang vacant sa ibang group, baka po ma-hire po kami as one team kaya ang gusto ng trainer namin ay maging close na kami habang maaga pa. At dahil po may mga getting to know stage ang pagiging isang trainee, Mama Mia, doon ko po nalaman na hindi lang pala basta-bastang chinito ang crush ko. Meron talaga siyang lahing Chinese, Mama Mia. He came from a decent Chinese family. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay 22 years old na siya. Originally ay sa Visayas din daw siya pero hindi ko na lang po sasabihin kung saan at baka mahalata pa ng ibang mga kasamahan ko sa trabaho na nakikinig din sa inyong programa. Mama Mia, athletic din po si Mr. Chinito. Kaya naman pala napakaganda ng kanyang physique. Kaya naman pala napaka-pogi niya. At para hindi po tayo mahirapan, itago na lang po natin siya sa pangalang Vince. Mama Mia, gwapo po talaga si Vince. At kahit siguro hindi baklang katulad ko ay magkakagusto sa kanya. At dahil nga bago na ang trainer namin ay naiba na rin ang aming seating arrangement. So, manonotice ko na talaga siya, Mama Mia, kasi both of us ay nakaupo lang po sa may magkabila ang side ng room. Ginawa kasing grupo-grupo yung class, Mama Mia. Dalawang separated big table with computers in the middle. Tapos, Mama Mia, pagkatapos nga nung training week na yon ay gumawa kami ng isang group chat para ma-inform po kami ng trainer if may mga changes daw. If may mga kailangan siyang gawin o if meron mga hindi inaasahang mga circumstances na magiging dahilan para ma-delay ang aming training. Mama Mia, at dahil nga po nakita ko na ang account niya dahil sa ginawa naming group chat, dito na po nagsimula ang pangsustok ko sa kanya sa Facebook account niya. At fortunately, yung Facebook account niya ay halos 1 year po ang gap bago siya makapag-post ng picture o ng status man lang. Pwera na lang yung mga nakatag siya sa mga post ng mga friends niya o di kaya yung mga games na pinopost niya sa Facebook. Ewan ko ba? Imbis na ma-disappoint ako sa kanya dahil mahilig pala siya sa mga mobile games. Ewan ko pero parang mas kinilig pa ako. Mama Mia, may mga post naman pong nakatag siya. Pero paminsan-minsan lang din ang mga yon. Kaya naman wala rin akong masyadong nag-gather na info tungkol sa kanya. Throughout our second week of training, slowly, Mama Mia, ay naiba po ang impression ko sa kanya. Kung nung una ay nahahambugan ako at namamaldituhan ako sa kanya at natatakot ako sa kanya, kalaunan, Mama Mia, ay nakita ko naman ang kakaiba niyang side. Mabait pala siya at mahilig mamansin. Palagi din po siyang nakasmile, Mama Mia. Kaya naman, hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong kiligin at hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong ma-attract pa sa kanya ng mas deeper pang klase ng attraction. Namamansin siya sa akin pero casual lang naman yon. Lahat naman po ng ka-team namin sa training, maging yung mga kakilala na niya sa floor ay pinapansin din niya. Same way kung paano niya ako pansinin. Kaya nakakahiya naman kung bibigyan ko pa ng ibang meaning yung pamamansin niya sa akin. Hanggang sa dumating ang Friday of the same week, may assessment po kami. Kaya naman kinakabahan talaga ako at hindi lang naman ako kundi maging ang buong klase namin. Alam kong hindi lang ako ang nanginginig noon sa takot. Yun bang talagang nanginginig ang tuhod ko pagkatapos ng lalamig ang mga palad ko? Around 25 po kasi kaming trainees, Mama Mia. Kaya nagkaroon ng schedule yung trainer namin. Siya yung nagde-decide kung sino sa amin ang mauuna. And while waiting outside the assessment room, ay nagkabiruan at nagkakwentuhan pa kami ng aking mga circle of friends dun sa training na yun. We're 4 sa grupo namin.
All of them are married women with kids and ages ranging from 24 to 35, Mama Mia. Lahat sila ay mga kakosa ko na kung tawagin, mga ka-wavelength ko, kaya naman lahat kami ay nagkakaintindihan sa mga biro at pati na rin sa trip ng isa't isa. Then suddenly, Mama Mia, habang nang-uusap kami, ay bigla na lang pong sumali sa usapan namin itong si Vince. Lalo na nung naging topic na namin ang tungkol sa iba't ibang BPO companies. We talked casually, Mama Mia, and we found out na first-timer pala siya sa isang BPO company. Hindi ko talaga pinapahalatang masyado na kinikilig ako na kasama namin siyang nag-uusap nung mga panahon na yon. Kaya naman nung nalaman ko na first-timer siya, ay nag-offer ako sa kanya at binigyan ko siya ng mga tips sa kung ano ang dapat niyang gawin para mabawas-bawasan man lang ang kabang nararamdaman niya. Hindi ko alam kung lahat ba ay nakaka-relate, pero iba talaga ang kaba, Mama Mia. Kahit na ako na hindi first-timer ay kinakabahan pa rin. Kaya alam kong mas doble o mas triple pa ang kabang nararamdaman ni Vince nung mga panahon na yon. And then, dumating kami sa topic tungkol sa mga past experiences namin, lalo na sa previous company pinagtrabahuan ko. Komportable po siya na kausap ako, Mama Mia. Kasi marami po siyang itinatanong sa akin. Kahit nga minsan, masyadong personal na yung mga tanong niya, ay hindi po ako nakaka-feel ng pagka-offend. In fact, Mama Mia, ay mas lalo pa akong ginaganahang mag-share sa kanya. At siya rin naman ay nagsishare rin ng kaniyang mga knowledge tungkol sa iba't ibang topic na pinag-uusapan namin. Nakita ko rin, Mama Mia, na relax lang po siyang kausap. Chill, parang walang pressure. At para bang maganda siyang kausap kahit magdamagan pa. Hanggang sa tinawag na nga kami pa isa-isa. Nanginginig na ang kamay niya, Mama Mia, nung papalapit ng papalapit na maubos ang mga trainees na tinatawag. Hinawakan pa niya ang kamay ko para raw maramdaman ko ang panginginig at panlalamig niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay kinabahan talaga ako ng husto. Buti na lang at nakapagpalusot ako na kaba din yun dulot ng assessment. Pero ang totoo, mas doble pa po ang kabang naramdaman ko nung hinawakan na ako ni Vince sa kamay. Pareho lang pala tayong nanginginig. Kinakabahan ka pa rin ba? Tanong niya. Oo, kinakabahan pa rin ako eh. Kahit na hindi ko naman first time. Kaya naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, pinatos naman niya at tinanggap naman niya ang palusot kong yon. And then pagkatapos noon ay tinawag na nga kami, pa isa-isa. Buti na lang talaga, Mama Mia, at pumasa kaming 4 na magkakaibigan. Pati rin si Vince ay pumasa din. And ganun na nga ang nangyari from 25 down to 18 trainees na lang. Hanggang sa dumating ang 3rd week, Mama Mia. Product training. Kaya naman, bagong trainer ulit. So getting to know stage na rin naman, Mama Mia. Kapag may bago kaming trainer, ay lagi talaga kaming pinapag-introduce sa isa't isa. Mama Mia, dahil may bagong trainer na naman, ay dapat panibagong information na naman ang sasabihin mo sa klase. Hindi yung alam na nilang lahat. At doon nalaman ko na Aquarius pala ang zodiac sign ni Vince, Mama Mia. At pareho pa kami talaga ng birth month. Mas matanda siya sa akin ng ilang days. Ewan ko ba, Mama Mia, iba ang pakiramdam lalo na nung malaman ko na we have something in common pala ni Vince. Hindi lang yung pagiging call center agent naming dalawa. And this time, new sitting arrangement na naman. Mama Mia, this time ay magkatabi na kaming dalawa ni Vince sa klase. Pagkatapos yung iba kong mga kaibigan ay magkakatabi rin. Hanggang sa naging part na nga ng friends circle namin si Vince, Mama Mia. Lagi na siyang sumasama-sama sa amin lalo na tuwing kumakain kami ng aming lunch break. Kapag lumalabas kami, pagkatapos ng shift namin ay sumasama din siya. Mama Mia, dati din
ay masaya naman ako na kasama ang 3 kong friends, pero mas lalong sumaya nung 4 na sila at naging 5 na kami sa grupo. Habang tumatakbo ang araw ng training ay may bago rin kaming naging kaibigan na isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Ana. Si Ana po ay single at 23 years old. Mas matanda siya sa aming dalawa ni Vince. Don't get me wrong, Mama Mia ha, pero very selective po kasi ako pagdating sa friends na sinasama-samahan ko. Alam ko kasi, Mama Mia, na marami po talaga ang mga traidor at backbiters sa paligid. Nabiktima na po ako ng mga friendship na traidor nung nag-aaral pa lamang ako. Kaya naging mapili na ako sa mga kaibigan. Pero yung 5 ko pong kaibigan sa call center, Mama Mia, ay naging close ko talaga. So bali 6 na kami sa aming circle. And during this time, Mama Mia, dahil magkatabi na kaming dalawa ni Vince, araw-araw po talaga akong kinikilig. Mas lalo po akong ginaganahan. Kung dati ay ginaganahan lamang ako dahil marami ang special benefits ng kumpanya na yon kasi nga malaki at sikat na sikat sa buong bansa. Ngayon, Mama Mia, ay may panibago nang nagpapakilig sa akin. Yun ay walang iba kundi ang pagiging seatmate naming dalawa ni Vince. At dahil doon araw-araw na kaming nagkakausap, kahit na hindi naman kami umaalis. Kahit during training ay nagkakausap rin kami, nag-e-exchange ng kuro-kuro, nag-e-exchange kung ano ang natutunan namin sa bawat professor o sa bawat trainer na dumarating sa amin. And then we became even closer than before. Lagi na kaming nag-uusap, hindi lang tungkol sa training, Mama Mia. Hindi lang tungkol sa trabaho, hindi lang tungkol sa pangarap namin sa trabahong yun, kundi maging sa buhay at maging sa kung paano unfair ang mundo, Mama Mia. Maging family problems, personal challenges. And trust me, mula nga nung magkausap kaming dalawa, masasabi kong we have a lot of common things pala ni Vince, Mama Mia. And both of us are introvert. Hindi masyadong nakikipag-usap at hindi masyadong nakikipagkaibigan, lalo na kung hindi naman inuunahan ng pansin. With that being said, hindi lang po basta-bastang crush ang nararamdaman ko noon kay Vince. Lalo pong lumalalim ang damdamin ko sa kanya. Lalo pang lumalalim ang pag-ibig ko sa kanya dahil sa mga natututunan kong mga magagandang qualities niya. Napapansin na rin ng mga kaibigan ko na lagi na lang daw akong nakangiti. Lagi na lang daw akong masaya. Alam ko naman, nararamdaman ko naman na lagi akong masaya. Lalo na kapag kausap ko na si Vince. Lagi po akong tumatawa at ngumingiti kahit na mga nonsense lang naman ang mga jokes niya sa akin. Ganun naman siguro talaga kapag gusto o mahal mo ang isang tao. Kahit walay yung jokes niya, ay tinatawanan mo pa rin. Hewan ko ba? Lahat yata ng sasabihin niya ay nakakapagbigay good mood sa akin. So that time, Mama Mia, I thought talaga na baka merong chance. Baka may chance kahit konti ang nararamdaman ko para kay Vince. Kasi siya na mismo ang nagsabi sa akin, Mama Mia, na open-minded daw siya na pagkatao. Open-minded daw siyang lalaki. And malaki raw at mataas raw ang respeto niya sa mga LGBT plus community. Everyday, Mama Mia, everyday excited po akong gumising. Excited po akong makarating agad sa office. Excited po akong laging mauna sa mga trainees. Kahit na malayo naman ang tinitirhan ko mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Lagi po talaga akong early bird. Kasi nga, ina-anticipate ko ang bawat araw-araw na magkikita kaming dalawa ni Vince. Ina-anticipate ko ang bawat araw na magkausap kaming dalawa. Makita ko siya. In short, Mama Mia, naging napakalaking motivation talaga sa akin si Vince everyday. Hanggang sa dumating na ang 4th week of training. Product training pa rin yun, Mama Mia. This time, ay hindi na lang po kami basta-bastang magkausap ni Vince ng personal. Nag-umpisa na rin ang pa-chat-chat naming dalawa.
Both of us kasi Mama Mia ay Mobile Legend players. Mas magaling siya sa akin. Mas mataas yung rank niya sa akin, Mama Mia, at nakikita ko rin talaga na magaling siyang maglaro lalo na kapag break time. Hanggang sa ini-invite na rin niya ako na sumali na mag-rank game kaming dalawa. Mama Mia, buhat-buhat niya talaga ako tuwing may game kasi nga mas magaling siya sa akin. And then after naming maglaro ng ML ay magchat-chat kaming dalawa sa Messenger. Yun bang mga nonsense lang talaga yung topic namin? Yun bang ginagawa lang talaga namin para mag-usap kami ng mag-usap kahit na ang totoo ay pwede namang wag pag-usapan ng mga topic na yon dahil hindi naman importante. I have this habit talaga, Mama Mia, na hindi ako unang mag-chat. Hindi talaga ako unang mag-hi. Kasi nga alam mo naman, introvert tayo. Pero Mama Mia, ewan ko ba kung bakit ako ganun? Kahit nga sa mga crushes ko noon, kahit nga sa mga importanteng bagay ay hindi talaga ako nauunang mag-chat. Sinisin ko lang kapag may nag-hi, kapag hindi nagsasabi ng kanilang agenda kung bakit sila nag-chat sa akin. Ganun po ako ka-introvert. Kahit crush ko Mama Mia ay tinititigan ko lang ang account niya sa Messenger. Inuumpisahan kong mag-type pero dinidelete ko rin. Siguro nga baliw na talaga ako. Kaya naman sa aming dalawa ay si Vince talaga ang unang nag-chat. Lalo na kapag pauwi na kami o nagkahiwalay na kami ng landas. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko kahit na buong araw naman kaming magkasama sa training. At kahit na magkasama pa kami sa lunchtime at kahit na magkasama pa kami hanggang uwian. Ewan ko ba? Ako naman ay kinikilig. Ako naman ay hindi mapigilan ng sarili kong mag-imagine ng kung ano-ano. Mag-isip ng kung ano-anong mga nakakakilig na bagay. Bakit kaya ganun si Vince sa akin? Bakit kaya lagi siyang nangangumusta? Bakit kaya lagi siyang nauunang mag-chat? At bakit kailangan pa niyang mag-chat? Buong araw naman kaming magkasama. Hindi kaya tulad ko ay may gusto din siya sa akin? Hindi kaya tulad ko ay gustong-gusto niya ring kausap ako? Mama Mia, agad din naman akong nagre-reply sa kanya kapag nagchat-chat siya sa akin. Well, sa iba kong mga kasamahan sa trabaho at sa iba kong mga kagrupo o kaibigan ay hindi po ako agad-agad na nagre-reply. Pero kay Vince, Mama Mia, wala pa sigurong 1 segundo ay nabasa ko na agad ang message niya at na-replyan ko na kaagad. Kahit nga nasa jeep ako at kakauwi pa lang galing training, ay lagi kaming magka-chat dalawa. Nung minsan nga Mama Mia ay nakalimutan ko pang mag-abot ng pamasahe ko. Then out of nowhere Mama Mia, kapag nag-uusap na kami, kahit na walang kwenta yung mga topic namin ay bigla-bigla na lamang po siyang nagtatanong sa akin kung bakit napaka-unfair daw ng buhay. So, tatanungin ko naman siya kung ayos lang ba siya o kung may problema ba siya, may pinagdadaanan ba siya. Pero sinasabi niya sa akin ay wala naman daw. Pagkatapos ay balik na naman kami sa mga nonsense naming topics. Ewan ko ba kung bakit ganun si Vince? Ano bang naiisip niya? Almost everyday talaga ay meron kaming good morning, good night, sweet dreams, and take care chat sa isa't isa Mama Mia. Siya po ang nag-uumpisa noon at nagre-reply lamang ako. Napakaganda po sa feeling. Napakasarap po sa pakiramdam, Mama Mia, na lalo na kapag gigising ka sa umaga at pagmulat ng mga mata mo, pag-open mo ng Facebook mo at ng Messenger mo, ay chat niya agad ang una mong makikita. Siya agad ang una mong maiisip na replyan bago ka pa man gumawa ng kung ano-anong mga bagay sa araw na yon. Mama Mia, kahit nga minsan ay nahihirapan pang bumuka ang mga mata ko dahil gusto ko pang matulog, kapag naaninag ko na meron pong chat sa akin si Vince, ay pinipilit ko po talagang ibuka ang mga mata ko at mag-type agad ng reply sa kanya. Mama Mia, yan ang sitwasyon namin lalo na after training and during rest days namin. Magsisend pa kami ng picture sa kung ano ang ginagawa namin. Update ba?
Pati nga kung anong kinakain namin, kung anong niluluto, lahat yun Mama Mia chinisend namin liban na lamang tuwing dumudumi kami sa banyo. At isa po sa napansin ko kay Vince ay napaka-responsive niya sa chat. Mama Mia, lagi din siyang tumatawag sa akin kapag may oras. Alam mo ba yung video call icon sa ibabaw ng messenger mo? Lagi po yun talagang nakacircle. Ibig sabihin nun, Mama Mia, ay lagi talagang active ang chat namin sa isa't isa. That time po, Android ang cellphone ko habang siya naman ay iPhone. So if iPhone ka, you know what I mean sa part na yon. Kaya naman I feel very special and very happy. Kahit nga Mama Mia, yun talaga ang first time na na-experience ko ang something like that. Sabi ko nga sa iyo Mama Mia, hindi po talaga ako gustuhin. Hindi po ako gwapo, hindi po ako yung tipo na laging nagugustuhan o sinisecond look man lang ng ibang tao. Kaya first time ko talagang naramdaman yon. At sa isang gwapo pa talagang katulad ni Vince. I have many friends naman na mga lalaki at meron ding mga babae. But we never send pictures, Mama Mia, of what we ate or what we did during the day. Kumbaga, hindi kami nag-a-update ng ganon katodo. And to think, Mama Mia, Vince is straight. Very manly kung kumilos. Kaya naman, hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong lumago ng lumago at lumalim ng lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Araw-araw, Mama Mia, pakiramdam ko ay mas lalo ko pong minamahal si Vince. Pakiramdam ko ay mas lalo po akong nahuhulog sa kanya. Dumating po sa isip ko, Mama Mia, several times na what if umamin ako sa kanya? What if ako na ang mauna na magsabi sa kanya tungkol sa nararamdaman ko? Pero natatakot din ako, Mama Mia. Natatakot din ako baka masyado lang akong assuming. Baka masyado ko lang binibigyan ng ibang meaning yung mga ginagawa ni Vince sa akin. Baka para sa kanya ay friends lang talaga kami. Baka para sa kanya ganun lang talaga siya ka-friendly sa iba niyang mga kaibigan at ganun lang talaga siya ka-gentleman. Hindi ko naman po nakikita ang laman ng messenger niya. Hindi ko nakikita kung sino ang mga ka-chat niya pero sa tuwing magkasama kami, Mama Mia, ay wala po talaga siyang ibang chinachat. Hindi nga po siya madalas mag-open ng kanyang cellphone at nag-o-open lamang siya kapag nag-ML kaming dalawa. Kaya hindi ko lubos mapigilan ang sarili kong mag-isip na baka ako lang talaga ang chinachat niya ng ganon. Pero nauunahan pa rin ako ng takot para mag-confess. Nauunahan pa rin ako sa isipin na baka nga talaga assuming lang ako. Kasi in the first place, crush ko naman talaga siya. Kaya naman, hindi talaga mapigilan na yung mga ginagawa niya ay binibigyan ko ng ibang meaning. Ganun naman talaga kapag gusto mo ang isang tao, hindi ba, Mama Mia? Kaya sinabi ko sa sarili ko, go with the flow na lang muna ako. And that went on for another month. Na-delayed po ang training namin for a couple of weeks dahil may problema po sa training system. There are times, Mama Mia, na Vince was so negative on himself. So ako naman, I feel obliged na i-encourage siya to think positively kasi nga friend niya ako at isa pa, Mama Mia, ayoko talagang nakikitang malungkot si Vince. And always talaga kaming magkausap dalawa inside and outside the training room and during our lunch breaks. I always motivated and encouraged him kasi nga, Mama Mia, masyado talaga siyang negative kung mag-isip sa buhay niya at tungkol sa kanyang sarili. Ewan ko ba? Bakit siya ganon? Mama Mia, lagi ko ring naririnig sa kanyang mga lines na bobo raw siya. Pero hindi naman. In fact, Mama Mia, matalino siya at wais. Lagi ko ring naririnig sa kanya na pangit raw siya pero hindi naman. In the back of my mind, Mama Mia, ay gusto ko nang sabihin sa kanya na tumigil ka nga. Hindi ka naman pangit. Gustong-gusto nga kita eh. Mahal na nga kita. Pero I never put those words in my mouth, Mama Mia. Kasi nga, masyado po akong mahiyain and also, takot po talaga ako na baka ma-reject niya ako. Kaya naman, inisip ko na wag na lang talagang mag-confess tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Mama Mia, marami po akong what ifs.
What if mag-confess ako sa kanya, pagkatapos ay hindi pala niya ako gusto? Pagkatapos, iwasan niya ako. What if magalit siya sa akin? What if mandiri siya sa akin kasi nga bakla ako? What if ayaw niya talaga ng bakla bilang karelasyon, Mama Mia? What if nagiging mabait lang siya tuwing sinasabi niya sa akin na mataas ang respeto niya sa LGBT community? Ewan ko ba? Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong mag-overthink, Mama Mia. And then I thought, maybe mas dapat na i-keep ko na lang sa sarili ko ang nararamdaman ko sa kanya. Maybe mas tama na wag ko na lang sabihin ng kahit na ano. Maybe mas tama na mahalin ko na lang siya mula sa malayo. Sino ba naman ako, Mama Mia? Sino ba naman ako para gustuhin niya? Hindi naman talaga ako attractive. And so, to keep myself, Mama Mia, lagi ko na lang sinasabi na crush ko siya. Sa sarili ko lamang at kahit kailan, I never told anyone about my feelings. Hanggang sa umabot na kami ng 3rd month. Mama Mia, naayos na rin ang training system. So back to tools training na kami. 1 more week bago kami sumabak sa totoong laban. 1 more week bago kami tumanggap ng mga totoong tawag. Kasi nung mga panahon na yon ay mock calls pa lang talaga ang ginagawa namin. And then everything began to change. One time, Mama Mia, nagla-lunch kami sa isang sikat na fast food chain. The 6 of us, yung group of friends ko. And then, Mama Mia, biglang may inopen up si Ana. Nag-open up siya sa amin tungkol sa kanyang breakup, tungkol sa mga naging relationship niya dati. Kaya naman, ang naging topic noon nung lunch break na yon ay yung love life ng isa't isa. Silang lahat, Mama Mia, ay nag-share ng kanilang mga experiences tungkol sa pag-ibig, except sa akin at kay Vince na nakikinig lamang ng taimtim sa kanilang mga sinishare sa amin. Pagkatapos yung isang kaibigan ko ay nagtanong sa akin tungkol sa love life ko. Sinabi ko naman na single ako at kahit kailan ay never pa talaga akong nagkaroon ng relationship. Pagkatapos kong sagutin yon, lahat kami ay nakatingin kay Vince. Hanggang sa isang kaibigan rin namin ang naglakas loob na tinanong kay Vince kung how about him. Kumusta ang love life niya? I was smiling, Mama Mia, while looking at him habang nag-aantay ng kanyang sagot tungkol sa tanong na yon. Excited akong malaman kasi nga kahit na marami kaming mga nonsense topic at mga topic tungkol sa buhay-buhay ng isa't isa, kahit kailan ay never naman po naming napag-usapan ang tungkol sa love life. Nahihiya po talaga akong magtanong, Mama Mia, at hindi rin naman siya nagtanong sa akin. Kaya nahihiya din akong mag-share sa kanya tungkol sa pagiging NBSB ko o no boyfriend since birth. Pagkatapos, Mama Mia, ay biglang sumagot si Vince ng ilang sandali siyang nanahimik. Meron akong karelasyon. Mama Mia, yung time na yon ay para po talaga akong nabingi. Kahit na sinabi niya kung tagasan yung kanyang karelasyon ay parang wala po akong narinig. Hindi ko na po narinig ang karugtong ng kanyang mga sinabi. Kasi nga, Mama Mia, medyo uminit po ang mukha ko nung mga panahon na yon. Para po akong matutunaw sa sobrang hiya. Pero kahit na tumatambling na po ang damdamin ko sa loob-loob ko, I still held my smile. Ayoko pong mahalata nila, Mama Mia, na nagkaroon ako ng sudden change of emotion. Ayoko pong mahalata nila na parang nagbago po ang mood ko dahil sa sinabi ni Vince na may karelasyon na siya. Pero alam ko sa sarili ko, alam ko kung sino man ang tunay na nakakakilala sa akin ay matutukoy niyang hindi na po yun tunay na ngiti. Peke na po yun at hindi na genuine. Yun bang smile na sinasamahan ko na lang ng parang malalalim na buntong hininga? Gusto ko po kasi talagang i-compose at ikalma ang sarili ko nung mga panahon na yon. Gusto kong ikalma muna ang sarili ko bago ako magsalita. Baka po kasi mahalata ng kahit na sino dun sa grupo namin ang boses ko, Mama Mia. Wow, sana all.
Sana all may karelasyon. Sabi ko in a very monotonous way. Mama Mia, nagpe-pray na lang talaga ako na sana nga walang nakahalata nun. Yes, I felt sad and down that time. All along na magkausap kami, all along na magkasama kami, all along na magka-chat kami, all along na kinikilig ako sa kanya, ay may karelasyon pala siya. Para akong baliw nun. Nasasaktan ako kahit na wala naman akong karapatan. Masakit, Mama Mia. Masakit kasi umaasa ako. Kahit na sinabi ko sa sarili kong ayokong mag-assume, ay hindi ko naman napigilang umasa, Mama Mia, that we can be more than just friends. Pero hindi pala. And yes, Vince has a girlfriend, Mama Mia. It was his first time daw na nagkaroon ng girlfriend. Kasi noon daw, Mama Mia, ay fling-fling lang naman daw. 1 week pa daw ang relationship nilang dalawa. According to him, ay magkababata sila at syempre magkapitbahay. Sa BPO din daw nagtatrabaho yung girlfriend niya pero hindi sa iisang kumpanya namin, but still sa iisang city. Pagbalik namin sa training room, Mama Mia, I tried my best not to think about what he said. Kasi nga affected akong masyado. Ewan ko ba? Baliw talaga ako kung bakit ako affected ng ganoon sa relasyon ng isang taong hindi ko naman karelasyon. Pero kahit na anong pilit ko, Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan na mag-isip about it. Hindi ko talaga maiwasan, Mama Mia, ang manahimik na lang. So he asked me kung okay lang ba ako. If there's something wrong and I said, wala, okay lang ako. Pero ang totoo ay hindi naman talaga ako okay. Then, Mama Mia, in-stalk ko po ang mga FB friends list niya. Pag uwi ko ng bahay, kung sino doon ang kaniyang kapitbahay at sino doon ang nagwo-work sa BPO pero wala talaga akong makita. And then, pag uwi na namin, Mama Mia, same thing. Nag-chat pa rin siya sa akin. Nagre-reply pa rin ako, trying to act okay. Pero alam kong iba na po ang pagre-reply ko nun. Tipid na masyado. Yun bang hindi ko na pinapalawak ang aming pag-uusap? And then I realized, Mama Mia, grabe na pala talaga ang pagkakaroon ko ng crush kay Vince. Grabe na pala talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Kasi bakit naman ako masasaktan sa pagsabi niya na meron siyang girlfriend? Maybe nasaktan ako? Kasi Mama Mia, hindi niya ako sinabihan na may girlfriend na pala siya. Nasaktan ako kasi na-realize ko, Mama Mia, na wala pala talaga akong chance sa kanya. Wala pala talagang chance ang pag-ibig ko para kay Vince. Pero bakit nga ba ako masasaktan? Na ako lang naman talaga ang nagkagusto. Na ako lang naman talaga ang nagkaroon ng pagkagusto at pagka-crush sa kanya. Ni minsan ay wala naman siyang sinabi sa akin tungkol doon. Naisip ko noon, Mama Mia, na dumistansya na lang sa kanya. Because for me that time, there's no point of getting more close to him. No point of continuing our chat. Kasi Mama Mia, may girlfriend na siya. At hindi naman po ako ganun kadesperado para i-push ang sarili ko sa kanya kahit na in a relationship na siya. Alam kong wala lang sa kanya tong pag-chat namin pero iba po kasi talaga ang sa akin. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-move on, so the next day, I tried avoiding him. Hindi na ako masyadong kumikibo sa kanya at hindi na rin ako nagre-reply sa kanyang chat. Kung magre-reply man ako, Mama Mia, ay out of respect na lang at konti na lang yun para wag na niyang patagalin pa ang pag-chat naming dalawa. Hindi tulad ng dati na excited talaga ako dati na magka-chat kaming dalawa. Mama Mia, kapag naman gusto niyang makipag-usap sa akin, kapag nasa trabaho kami, ay lagi po akong nagdadahilan na may ginagawa. Mama Mia, kapag nagjo-joke siya, hindi na ako tumatawa tulad ng dati. Kinukulit niya ako. Lagi niya siyang nagpapapansin sa akin. Pero lagi ko ring sagot na ha? Oo, okay naman. Tapos chine-change topic ko para wag na siyang mangulit sa akin. Mama Mia, napapansin niya ako hanggang sa dumating na ang last week of product training namin. This time, hindi na kami magka-chat dalawa. Since Vince was already part of our circle and I was avoiding him and that made me avoid my friends as well. Oo.
Para kung baliw, Mama Mia, na tinapos ang lahat ng bagay dahil sa kanya. Inavoid ko silang lahat kahit na wala naman silang kinalaman. Yung mga friends ko na wala namang alam tungkol sa nararamdaman ko ay iniwasan ko. Lagi silang nagtatanong kung bakit hindi ko na sila sinasamahan. But before that, Mama Mia, sumasama pa rin naman akong kumakain sa kanila. Pero paminsan-minsan na lang. Hanggang sa tinanggal ko na talaga, Mama Mia. Ako, Mama Mia, ay nahihiya na rin, lalo na nung mga panahon na paminsan-minsan na lang akong sumasama sa kanila. Lagi kasi akong nililibre noon ni Vince, hindi ko alam kung bakit. Naisip niya siguro na may pinagdadaanan ako at yun ang way niya para maging okay ako. Hanggang sa nag-reach out sa akin ng iba naming mga friends, Mama Mia. Tinanong nila kung ano raw ako, kung ano raw ang problema. Pero hindi pa rin ako nagsabi. One time, nagkasalubong kaming dalawa ni Vince sa hallway during lunch break. Nagtanong siya sa akin kung saan ako kakain, sabi ko sa pantry lang. Pagtalikod ko, Mama Mia, ay tinawag niya ako. Bim, anong nangyayari sa'yo? Galit ka ba sa akin? Mama Mia, pagtanong niya noon ay hindi talaga ako nakakilos. Halos minura ko noon sa loob-loob ko ang sarili ko. Hanggang sa hinarap ko na nga siya at nagtagpo ang mga mata naming dalawa. At doon ay hindi ako makatagal sa pagtingin na yon. Binaba ko ang aking paningin. And split seconds, Mama Mia, I saw a confusion on his face. Hindi ako nagsalita. Ilang sandali pa ay sinabi ko wala. Hindi ako galit sa kanya at bakit naman ako magagalit. Mama Mia, ngumiti rin ako with my very convincing fake smile. At nagmamadali din akong umalis pagkatapos noon at nag-CR at nag-lock na sa loob ng cubicle. Ewan ko ba pero umiyak ako ng umiyak noon. Hindi ko alam, Mama Mia, namula talaga ang mata ko. Kaya naman lagi na lang akong nakayuko all throughout the afternoon hanggang sa pag-uwi namin. The next day, Mama Mia, ay nag-excuse ako sa trainer namin. Sabi ko ay nilalagnat ako pero ang totoo ay hindi. Masyado lang talagang maga ang mga mata ko dahil sa pag-iyak. Nag-chat sa akin yung iba kong mga kaibigan, sabi, get well soon daw. Then si Vince, Mama Mia, ay nag-chat din sa akin. Nag-reply lang ako ng isang smiling emoji, Mama Mia. Lagi ko na lang tinitignan ng mga inspiring videos ng mga panahon na yun para maka-move on na ako. The next day, pumasok ako sa training. Nangamusta si Vince sa akin. Tinanong kung hindi na ba ako nilalagnat at sabi ko okay lang. As if nothing happened to me. And then, Mama Mia, hindi na talaga ako sumasama sa mga kaibigan ko pero pinapansin ko pa rin naman sila. And then, may nakita na akong ibang mga kaibigan na sinasamahan ko. Mga sosyal po sila, Mama Mia. Pero kahit na ayoko talagang makisama sa kanila ay wala naman akong choice. Ayokong kinukulit pa nila ako kaya naman sumama na ako sa mga bago kong kaibigan. All of us went nesting at nag-take na kami ng calls. Mama Mia, nahihirapan talaga akong mag-adjust na wag pansinin si Vince dahil ang totoo niyan, sa ilang buwan naming training ay na-attach na ako sa kanya. Madali lang talaga akong ma-attach sa tao. Paano ba namang hindi ako maa-attach? Siya lagi ang kasama ko nun. Ka-chat. Everyday, Mama Mia. Alam ko na mamimiss ko siya. Mahal ko si Vince, Mama Mia. At namimiss ko palagi ang pagiging gentleman niya. Every time na i-refill ko noon ang tumbler ko, kasi ubos na ang tubig na laman noon, ay lagi niyang kinukuha at siya ang nagre-refill. Mama Mia, mas namimiss ko pa ang smile niya every time na magkausap kaming dalawa. Namimiss ko ang singkit niyang mga mata na para bang nawawala tuwing tumatawa siya. Namimiss ko ang buhok niya na hinahaplos-haplos ko pa noon para makatulog siya sa table namin tuwing lunch break o tuwing may sira sa training system. Namimiss ko ang boses niya na ginigreet ako ng good morning. Namimiss ko pati ang boses niya sa tuwing magkatawagan kaming dalawa. Mama Mia, namimiss ko rin ang amoy niya. Lalo na kapag humihiram ako ng jacket sa kanya kapag masyado akong nalalakasan sa aircon. Namimiss ko si Vince. So I decided, why not pansinin ko siya ulit. Maybe hanggang friends lang.
maybe hanggang dun lang. Second week of nesting, Mama Mia, it was Monday. Saturday to Sunday po ang day off namin at night shift po ang nesting. I was planning to greet Vince when I saw him, pero hindi ko po siya nakita. Maybe late lang siya, Mama Mia. O maybe umuwi sa kanila kaya na traffic at na late. Mama Mia, never po talagang na late o umabsent sa training namin si Vince. Maybe he's not feeling well. So pagdating po ng lunch break namin ay hindi ko pa rin siya nakita kaya tinanong ko na ang supervisor niya. Mama Mia, I asked our supervisor it may call in o call off ba si Vince. Sabi niya wala naman daw. Nag-chat din daw po si supervisor sa kanya, Mama Mia, at wala daw reply. So ako na ang nag-chat sa kanya. For a long time of not communicating with him, ay nag-chat po ako. Nagtanong po ako kung bakit wala siya. If okay lang ba siya, pero no reply, pero active naman. End of shift na nung mag-reply siya, Mama Mia. Sabi niya pagod na raw siya at baka mag-resign na rin daw siya. Huwag mong sasabihin sa iba ha. Shock ako noon. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko. Imbis na Mama Mia ay gusto ko na siyang pansinin at gusto ko nang maging friends ulit kami, ngayon pa talaga siya magre-resign. Nagtanong ako sa kanya kung bakit. Sabi niya hindi raw niya kaya ang environment. Demotivated daw siya na pumasok sa duty. Mama Mia, mas lalo po akong nalungkot noon. Kasi hindi ko na siya makikita everyday sa office. Hindi ko rin naman talaga siya mapipilit na magstay kung ayaw na niya at kung stressful na para sa kanya ang BPO. The next day, Mama Mia, ay hindi na talaga siya pumasok. The next day, then the next, until 2 weeks na siyang wala. For some reason, I felt alone, Mama Mia. Nagjo-duty ako, pero para lang hanapin siya. Hanggang sa na-realize ko, Mama Mia, na nag-resign na nga siya. At dahil busy kami masyado of taking calls, Mama Mia, unti-unti ay nasanay na rin ako na hindi siya nakikita sa office. One day, I decided to upload a story on my IG and Facebook and an open letter intended for Vince, but I never mentioned his name because I knew he knew I was referring to him because I specifically wrote the things we both of us understand. I wrote everything there from what I feel, what I felt towards him, the reason why I avoided him, and what I felt when he left. That's the only thing I can do for him to know na Mama Mia, hindi lang talaga ako makapagsabi sa kanya ng diretsyo. Fortunately, ay nabasa niya po. Nakita ko pong binasa niya at tinignan niya ang IG at FB story ko pero wala po siyang naging reaction. Hindi rin po siya nag-message sa akin. Naging okay na rin ako noon, Mama Mia. At least alam na niya. At least nasabi ko na. Hanggang sa lumipas ang 3 months at bigla na lang siyang nag-react sa isang FB story ko at nangamusta. Always na kasi akong may FB story mula nung araw na umamin ako sa kanya. Mama Mia, tuwang-tuwa ako kasi naisip ko na mangamusta rin sa kanya. Very casual lang pero masaya na ako. Hanggang sa unti-unti na rin na ibabalik ang pag-chat naming dalawa pero casual na lang masyado. Hindi na tulad dati. Either sa Messenger or sa Mobile Legend. Once a month or twice a month na lang kaming magka-chat at magkalaro. Pero never pa rin akong nakakita ng girlfriend niya, Mama Mia. He never uploaded any photo of them. Ewan ko pero gustong-gusto ko talagang makita kung sino ang girlfriend niya. Pero hindi rin naman siya vocal about the relationship. Kasi Mama Mia, mula nung umamin siya sa amin na meron siyang girlfriend, yun lang po, hanggang dun lang. Kapag may nagtatanong sa kanya dati ay lagi niyang dinadodge yung question. Ang gusto niya raw ay private lang at low-key lang. Mama Mia, 3 taon na po ang lumipas at hanggang ngayon ay nagkukumustahan pa rin kaming dalawa through chat. Pero paminsan-minsan at madalang na lang talaga yon. Nalaman ko na nagtatrabaho rin pala siya sa ibang BPO company. Mama Mia, alam ko na kung gustuhin man ng kapalaran ay magkikita kami ulit. Pero siguro hindi pa ngayon. Kasi hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Vince. Hanggang ngayon gusto ko pa rin siya.
Baka ayaw ng kapalaran na magkita kami na may nararamdaman pa ako sa kanya. Hanggang dito na lang po, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Pim. Naku, Pim, kilig at napakalungkot naman ang naging storya ng buhay mo. Pero ganun talaga eh. May mga bagay at may mga tao tayong ginugusto sa ating buhay na hindi naman mapapasa atin. May mga bagay na hanggang dito lang talaga, kahit na beyond that pa ang gusto mo, hindi na talaga maaari. Wala naman tayong ibang magagawa kundi tanggapin ang mga bagay na yon at baunin ang mga leksyon na natutunan natin mula sa pagiging marupok, sa pagiging tanga, sa pagiging baliw, sa pagkakagusto sa mga taong hindi naman kailanman magkakagusto sa atin. Lesson lang po ang ating kukunin. At darating ang araw, matatagpuan din natin ang tao na magmamahal sa atin, ang taong magkakagusto sa atin at ang taong lagi nating i-cherish sa habang panahon. Maraming salamat, Pim, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon na gustuhan mo ang kwento ni Pim, please do like and share this video. Mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Kung nakapag-subscribe ka na, please click the notification bell. Share mo rin itong video na ito sa iba mong mga kaibigan, mga kakilala, mga kaaway, mga loved ones, para unti-unti ay dadami naman tayo dito sa ating channel. At syempre po, kung may sarili po kayong kwento, gusto ko pong batiin o gusto po kayong hikayatin na mag-share ng inyong sariling kwento, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Marami na po tayong mga stories na nai-upload. Baka meron po kayong magustuhan dyan, lalo na kung bago ka sa channel natin. Mukbang mo na po. Kung may oras ka, gawin mo lang akong background. Okay na po ako doon. At gusto ko pong magpasalamat ng taus-puso, lalo na doon sa mga tao na kahit na naiinis na sa mga ads ay hindi pa rin nagsiskip. Maraming salamat at tinatapos pa rin yung mga kwento dito sa ating channel. Ako pong muli ang inyong Mama Mia, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ingat po kayo palagi!